Yabang-yabang ko pa, sabi ko napakabilis lang patubuin yung malunggay na yan. Yabang-yabang ko pa, sabi ko napakabilis lang patubuin yung... Kasi dito kahit saan mo isalpak, tutubo. Hindi pala ganun kadali. So, isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. Ang isi-share ko sa inyo ngayon sa episode na to, bukod sa pagtatanim ng malunggay cuttings, isi-share ko sa inyo yung tatlong pagkakamali ko sa pagtanim ng malunggay cuttings sa container. So hanggang sa dulo, so antabayanan nyo hanggang matapos kasi isi-share ko sa inyo yung tatlong pagkakamali ko kung bakit nahirapan ako magpatubo ng malunggay sa container. Gawa na ngang, kaya nga sabi ko nung may nag-inquire sa atin, sabi na nagpapatulong sa atin magtanim ng malunggay sa container. Yung naging sagot ko kagad, sabi ko napakadali lang magpatubo ng malunggay. Kasi nga dito, tinutusok lang namin kung saan saan, pusan na lang siyang nabubuhay. Yun pala, nagkamali ako, hindi pala ganun kadali yung pagpapatubo ng malunggay sa container. So marami tayong mga tinanim na halaman din sa container. Meron tayong bukod dito sa malunggay. Kung follower ko kayo o subscriber ko kayo sa aking YouTube channel, andyan nagtanim tayo ng papaya. Ginawa natin bonsai yung papaya. Mayroon din tayong tanim dito na atis sa container. So yung atis hindi binili lang natin is yung naglalako dito, binili ko tapos linipat ko lang siya sa container. So maingay yung ating mga alagang aso kasi timigil kayo. So yan, marami tayong tanim na halaman sa container. Meron din ako mulberry na nakatanim sa container. So pinag-try natin yung pagtatanim dyan sa container. Gawa ng kung wala kayong lupa o lalo na nasa urban areas kayo, hindi na po problema yung pagtatanim ng halaman. So ayan, ang ingay ng ating mga alagang aso. So kaya kung nasa urban areas kayo, hindi na problema yung pagtatanim kasi nga pwede tayo magtanim sa mga paso o sa container ng halaman. So yung nabanggit ko sa inyo, sabi ko sa inyo, isi-share ko yung tatlong pagkakamali ko sa pagtatanim nitong malunggay. Unang-una, yung pagkakamali ko doon, nung pumili ako ng lupang pagtatamnan, ang nakuha kong lupa ay yung buhaghag. Saka hinaluan ko pa siya ng mga used coco peat. Kaya ito na naman yung mga alaga natin. Gusto nyo mapalo? Ha? Gusto nyo mapalo? Ayan. Mga makukulit yan eh. So, yun. Hinaluan natin ng kukupit, saka yung lupa dito medyo buhaghag. Hindi pala ganon yung pagtatanim ng malunggay. So, yung una, gumamit tayo ng buhaghag na lupa, saka hinaluan natin ng kukupit. Nung nagbabasa tayo, tapos nanood tayo ng ibang video, kailangan pala yung medyo matigas na lupa ang gagamitin natin. Pangalawa naman, hindi pala natin dapat diligan siya ng diligan. Nung sa akin, pagka bawat pangalawang araw ata, dinidiligan ko. So, pag nagtanim kayo sa container, huwag nyong didiligan ng diligan. Pag tinanim nyo, diniligan nyo, hayaan nyo muna siyang parang matuyo yung lupang pinagtatamnan niya, saka nyo nang didiligan. So, parang sa isang linggo, baka 2 beses o 1 beses nyo lang diligan siya. And then pangatlo, yung pagkakamali kong pangatlo, pagkatapos ko siyang ipunla sa container, pinaarawan ko na kaagad. Dapat pala, itatabi mo lang siya sa shaded area, antayin mo mga 1 linggo hanggang 2 weeks, saka mo na siya ipaarawan. So yun yung tatlong pagkakamali ko. So ngayon, kung gusto nyo magtanim ng ganitong klaseng malunggay, iwasan nyo yung tatlong pagkakamali na ginawa ko. So out of 7 cuttings,
isa lang yung namuhay. Ito, tingnan nyo. Ito yung tinanim ko, pero nakapabuhay naman ako ng isa. Ito, sure na, nahabisan na namin to ng dahon. Tapos, ang dami niyang bunga. Ngayon, nagpatubo na rin ako ng iba, malunggay. Mayroon na rin tayong napatubo uli. At ito ngayon, i-share ko sa inyo yung pagpupunla ng cuttings. So, mayroon ako ditong cuttings. Ibabaon din natin siya ng mga ganito, 6 inches ang baon natin sa lupa na pagtataniman natin. So, mayroon ako ditong container. Ito yung container na pagtataniman na natin sa kanya. So, yung lupa na ginamit natin dito ay hindi na buhagag at wala nang halong used kukupit. So, kailangan din kasi pinutol natin siya. So, pinutol natin to. Kung mayroon kayong tanim na aloe vera, papahiran nyo to ng aloe vera rito. O kaya yung iba gumagamit ng mga rotting hormones. Yung mga nabibili, yung pampaugat sa Lazada. So, yun nga, yung iba na bumibili ng mga rotting hormones sa online, sa Lazada, sa Shopee, mayroon dyan nabibili. Pero ang ipapakita ko sa inyo ngayon, ang gagamitin ko na dito ay lalagyan natin ng kape, yung pinagputulan. So, nandito yung kape. Yung kapeng gagamitin ko is kapeng barako. Yan. Lagay tayo ng kapeng barako. So, ito lang naman para ma-prevent natin yung lalagyan mo yung pinagputulan. Yan. Pinagputulan. Kabilaan yung hanggang dulo. Ayan. Kaping barako o kahit yung 3-in-1 coffee, pwede nyo gamitin yan. So, yung haba nito is 16 inches. Tapos, ibabaon natin yan dito. Ibabaon lang natin. Yan. So, ilalagay nyo to sa pagkatapos nito, pwede nyong diligan. Diligan nyo siya ng tubig. Tapos ilagay natin sa shaded area. So, i-stay siya doon. So, doon sa area na hindi na arawan, hindi na nauulanan. So, mag-stay siya doon ng mga 1 linggo, 1 hanggang 2 linggo. Magkakaroon na siya ng mga susuloy na yan. So, pag linipat nyo uli sa may naarawan, ingatan yung magalaw. Yan, kasi medyo maselan po itong malunggay na to. Akala ko napakabilis lang niyang patubuin. So, i-recap ko lang kayo doon sa pagkakamali na ginawa ko. Unang-una, nung yung ginamit kong lupa is buhaghag. Buhaghag siya, saka hinaluan ko pa siya ng Yosco Kupit. So, talagang malambot ang lupa. Ibig sabihin na nagamit natin. Pangalawa is, palagi ko siyang dinidiligan. So, hindi pala ganon. Diligan nyo lang once or twice a week. Pag nakita nyo ng tuyo na yung pinagtatamnan niya. And then, pangatlo, pinaarawan ko kaagad. So, huwag nyong papaarawan kaagad yung tanim nyong malunggay. And, yan, sigurado tutubo yan mga kagaya. Mayroon na akong napatubo nandyan sa gilid na kasunod nitong malunggay natin. So, kung sa tingin nyo mga kagaya, nakatulong yung video na to, pa-like naman and share or kaya subscribe sa aking YouTube channel. Marami pa tayong i-upload na mga ginagawa natin dito na pamamaraan ng pagtanim. Nawa maka-inspire sa inyo at kung kakayanin is gayahin nyo. Ganyan po tayo mga kagaya. Maraming salamat and happy farming hanggang sa susunod.